At napakahalaga na malaman natin kung sino yung ating pinagsisilbihang Panginoon. Kasi kung hindi natin nakikilala ang Panginoon, paano natin siya pagsisilbihan ng husto at ano yung tungkulin natin sa Kanya na tayong mga mananampalataya. Sinusulat ni Apostol Pedro yung ating mga tungkulin na yon, kung ano yung ating dapat mga gawin. Kasi si Apostol Pedro, siya yung mahilig sa gawin natin to, gawin natin yan. Hindi niya inuuna yung makinig muna ako kung ano yung bibigay sa akin ng Diyos, kung ano yung command sa akin ng Diyos. Kasi nangyayari sa kanya, una sa kanya, gawa agad. Pero sinabi sa kanya, sinama siya sa bundok. Sabi sa kanya, makinig ka muna sa anak ko, sabi ng Diyos sa kanya. Mismong Diyos Ama ang nagsabi sa kanya na makinig siya muna. Pero dito, pinapakita na si Apostol Pedro talagang mahilig siya sa ano yung dapat mga gawin. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, ang kanilang panalangin ay kanyang pinakikinggan. Ngunit ang masama ay kanyang sinasalungat. Bakit ito itinuturo? Ano ang layunin? Itinuturo ang bahaging ito upang itaguyod ang pagkakaisa at ang pag-ibig sa loob ng komunidad ng mga believers. Sabi sa awit 34 verse 15, mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon. Sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Sa mga masasama, sila'y tumatalikod, at sa alaala sila'y mawawala. Agad dinidinig, daing ng matuwid, nililigtas sila sa mga panganib, tinutulungan niya mga nagdurusa, at di binabago ang walang pag-asa. Ang 1 Peter 3, 8-12 ay isang panawagan para sa pamumuhay na harmonious. Hindi lahat nakakita nung essence nung word na harmony. Hindi lang sa pagkanta, hindi sa musika yung harmony, kundi yung sa pagsama-sama at magkaroon ng kaayusan ang pakikipagsamahan ng bawat isa sa iglesia. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. Sa 1 Peter 3, 13-17, ay nagbibigay ng mahalagang aral tungkol sa pagharap sa paghihirap ng may tamang saloobin. Tama ba yung ating motibo? Ngayon, tanong natin muna, bakit ito tinuturo? At ano ang layunin nito? Pinapaalala nito na mapalad ang mga nagdurusa dahil sa paggawa ng matuwid. Hindi dapat tayo matakot o mabagabag sa mga banta ng mundo. It's easy to say na huwag tayo mabagabag, na huwag tayo matakot. Pero totoo, minsan natatakot tayo. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa alam natin sa pangako ng Diyos, hindi tayo dapat matakot. Dahil alam natin, in the end, siya pa rin ang mananagot para sa atin. Binibigyan din sa verse 15 ang utos na maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo. Mas mabuti nga tayo ay magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, kung ito ay sa loobin ng Diyos, kaysa sa paggawa ng masama at doon tayo magdusa. Ang unang Pedro 3, 13-17 ay isang aral sa katapangan at tamang pagpapatotoo, ang ating witness, ang ating buhay. Tinuturo nito na ang isang Kristiyano ay hindi dapat magpadaig sa takot, kundi dapat gamitin ang pagkakataon na yun na ipaliwanag ang kanilang pananampalataya ng may paggalang at malinis na puso sa gitna ng ating paghihirap. Sa verse 18-22 na tayo, sinasabi na si Kristo ang ating pinakamataas na halimbawa. Siya na walang kasalanan ay namatay para sa ating mga makasalanan upang ihatid tayo sa Diyos. Kahit dumanas siya ng hirap, siya ay nagtagumpay at ngayon nasa kanan na siya ng Diyos Ama. Yung tagumpay niya, yung nabuhay siyang magmuli at dineliver niya tayo sa ating kasalanan, yun yung victory. Sa panahon natin, if we believe in Christ and we accept His saving grace, we are saved by faith. Correct? Paano yung mga namatay nung flood? Kasi wala pa yung si Kristo, di ba? Paano ngayon? Ang hustisya ng Diyos, nandoon pa rin. Pinapayag dito na kahit na wala pa si Kristo para tanggapin lang kanilang
tagapagligtas at Panginoon, bibigyan ng Diyos ng tsansa dito sa verse 20. Yun yung mga espiritu na yun. Kasi marami nagtatanong, paano na yun? Paano na sila, di ba? Ito yung sagot. Bibigyan ng Diyos yun, ng justice. Ngayon, bilang mga anak ng Diyos sa panahong ito, una, suriin natin ang ating puso. Ang ating bang pag-uugali sa ating mga tahanan at sa kapwa ay nagbibigay puri sa Diyos. Bago tayo matulog o pagising sa umaga, tanungin natin, ito bang aking hangarin at ang aking pag-iisip sa bawat tao na to ay nagbibigay puri sa Diyos. Kaya tayo ay nananalangin at nagtatanong sa Diyos ng paggabay para ang hangarin natin ay tama at nagbibigay puri at ito ay kaloob ng Panginoon. Maging saksi tayo. Saksi, hindi yung saksi sa balita. Saksi para sa Panginoon. Kasi nangyayari, nagiging saksi tayo dun sa mga pinag-uusapan natin, dun sa makalupang pangyayari. Pero binibigyan diin ba natin yung pagiging saksi natin para sa salita ng Diyos? O nagiging saksi tayo dun sa mga pinag-uusapan natin, dun sa mga narinig nating balita? Baka mamaya mas nauna pa iyon sa mga pag-uusap natin. Hindi iyon nagbibigay ng papuri sa Diyos. Handa ka bang ipaliwanag ang iyong pananampalataya ng may pagmamahal? Napakahalaga yung mag-share ka ng may malasakit at may pagmamahal, may pag-ibig. Yung ating pagpapaliwanag, bibigyan natin ng diin yun dahil alam natin, gusto natin magkaroon ng kaliwanagan yung ating kapwa mananampalataya. Hindi yun para sila ay ibagsak, hindi sila ay parang saktan, kundi ang panalangin ko, ako, sa aking personal na panalangin ay magkaroon ng kaliwanagan yung mga taong kausap ko at yung mga taong nakikinig dun sa mga paliwanag natin. Kasi maikli ang panahon, maikli ang buhay. Ito na lang yung chance natin para bigyan sila ng kaliwanagan. Na ipaliwanag natin yon, alam natin, nagampanan natin yung ating tungkulin at nagbigay puri tayo sa Panginoon. Tama? Hanggat hindi pa huli ang lahat, hanggat tayo may hininga. Hanggang sa huling hininga, yung pag-ibig natin para ipaliwanag na ito ang gagawin natin hanggang sa tayo ay mamatay. Dahil hindi natin alam kung hanggang saan tayo. Napakalaga nun. Kahit tayo ay nanghihina, dapat tayo maging matatag. Pag tayo ay nahasaktan, sabihin natin sa Diyos, hawakan mo ako. Di ba? Hawakan mo ako. Kasi yung promise ng Diyos na tayo ay aagapayan niya pag tayo ay nahihina, tama yun eh. Nagawa ng Diyos dati sa atin yun eh. Nagkaroon tayo ng sakit, nagkulang ang ating pangailangan sa bahay, binigay ng Diyos yun eh. Hindi pa ba sapat yung mga rason na yun para patuloy tayong maging dependent sa Kanya? Sinasabi sa verse 12, ano man ang pagsubok, tandaan na ang Diyos ay nakatingin sa sino? Sa mga matuwid. At dinirinig niya ang ating mga dalangin. Napakasarap pakinggan na dinirinig niya ang ating mga dalangin. Ngayon ang tanong, nakatingin siya sa matuwid. Sino ang matuwid? Alam nating si Jesus ang simula at pagtatapos ng lahat ng ito. Pero baka hindi pa natin siya tunay na inaanyayahan sa trono ng buhay natin. Ngayon, ibabalik ko ito uli dun sa mga nanonood sa atin sa online, sa sino man yung makakapanood nito pagkatapos nung streaming nito. At gusto kong i-challenge kayo. Ito na yung buhay na baka ito na yung buhay mo. Ang pagkatapos ng buhay mo o ito na yung simula ng buhay mo na kailangan mo na tanggapin si Kristo bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Maaaring nalalaman natin ang laman ng banal na kasulatan, pero baka sa isipan lamang. Head knowledge, no wisdom. Ganun pa man, baka tayo ay hindi namumuhay sa totoong buhay Kristiyano. Baka sumisimba lang tayo dahil Sunday. At pagdating ng Monday, hindi na tayo Kristiyano. Pag nilay-nilayan natin yon, tapusin na natin ang pakikipagbuno sa ating sarili para mabuhay sa mundong to. Every day, papakita natin, ipuprove natin sa mga tao, eto ko, pero ang totoo, hindi ikaw yan eh. Hindi ikaw yan, hindi iyan ang buhay na gusto ng Diyos para sa iyo. Pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, pero oras na para simulan na ang totoong pagsamba sa Kanya, sa sentro ng iyong buhay.
bawat buhay. Hangga't hindi pa uli ang lahat.